Salamat sa pagpili sa video na ito. Kabanata 7, The Curse of the Samurai. Si Kenichi ang ikapitong tatak na henerasyon ng isang sikretong pangkatin ng mga samurai sa Japan. Ngunit siya ay nagpahayag ng kanyang pagkala sa kanilang pangkat na siyang ikinagalit ng husto ng pinuno. Sinubukan nilang ikulong si Kenichi upang hindi ito makaalis sa kanilang pangkat, ngunit walang anumang mekanismo ang nakapidyo sa kanya. Pinagtulungan nilang patawan siya ng isang sumpa gamit ang isang madilim na salamangka. Mula noon ay hindi na muling nakalabas si Kenichi ng Japan. Tinangka niyang tumakas sakay ng eroplano ngunit bumabagsak lang ito. Naging mapanganib ang kanyang pagtatangka sa ibang mga pasahero. Maging ang barko ay hindi rin umobra upang makalayo sa Japan. Naging isang malaking kulungan sa kanya ang bansang Japan. Kapag araw ay dinidigma siya ng mga kasapi ng grupo at ng mga sundalo nito. Kapag makakatulog siya ay umaatake naman ang mga halimaw at masasamang espirito sa kanyang panaginip. Isang matandang shaman ang sikretong tumutulong kay Kenichi upang gamutin ang kanyang mga sugat na sanhi ng walang humpay na pakipaglaban. Lumikha ito ng isang representasyon upang sirain ang sumpa mula sa labas na puwersa. Umasa sila sa isang himala upang mailigtas si Kenichi sa sumpa. Isang araw, may isang grupo ng mga turista ang umakyat sa Snow Mountain kung saan naroon ang maliit na village ng Shirakawa-go. Si Yenny ay kabilang sa mga turista noon. Habang siya ay masayang naglalaro sa snow, bigla niyang narinig ang isang tila musika na tunog. Sinundan niya ang tunog at nakarating siya sa isang isolated na lugar. Nakita niya doon ang isang wind chime. Sa kanyang pagkamangha ay hinawakan niya ito. Biglang-bigla ay nabasag ito at naglutangan sa hangin ang mga pirasong bubog nito. Natakot siya kaya't tumakbo siya palayo. Ngunit sinundan pa rin siya ng mga piraso nito. Samantala, isang maliwanag na tala ang kumislap sa noo ni Kenichi, nagbukas ito ng isang maliwanag na lagusan papunta sa itaas. Nakita niya si Yenny na hawak ang wind chime, at doon natiyak niyang si Yenny nga ang pinagmulan ng liwanag. Nang makalayo si Yenny sa lugar na iyon at makita ang mga kasama niyang turista ay napanatag na din siya. Agad siyang bumili ng mainit na Starbucks coffee, at ito ay lalong nagpagaan ng loob niya. Inisip niyang baka isang panaginip lang ang nangyari. Samantala, agad na tinungo ni Kenichi ang isang lumang templo na nakatago sa gitna ng kagubatan. Sinalubong siya doon ng matandang shaman. Alam na ng shaman ang pangyayari kahit hindi pa magsalita si Kenichi. Wala silang sinayang na sandali. Agad silang nagsagawa ng isang ritual. Gumawa sila ng isang mahika. Isang shikigami na magre-represente kay Kenichi upang maisigawan nila ang unang hakbang sa kanyang pagtakas. Sinundan ni Kenichi si Yenny sa airport nang ito ay paalis na, pabalik sa Pilipinas. Kunwari ay nabangga niya si Yenny, ngunit idinikit lang nito ang shikigami kay Yenny. Pagkatapos nun ay isinama siya ng isang airport officer sa opisina, at doon ay sinabi sa kanyang ililipat siya ng flight dahil nagkaroon ng aberya sa schedule. Hindi alam ni Yenny na iyon ay isang private jet, at puro ninja ang nakasakay doon, upang matiyak na walang mapahamak kung sakaling muling mag-crash ang eroplano. Matagumpay na nakaalis ang eroplano hanggang sa tuluyan itong makalabas ng Japan. Naging ligtas at payapa ang naging paglalakbay ni Yenny hanggang siya ay makabalik sa Pilipinas. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas ay nakaabang na sa kanya si Gun upang kumpirmahin ang tagumpay ng unang bahagi ng plano. Invisible ang wind chime na nakita ni Yenny, isang imahinasyon. Walang tunog at walang materya. Ipinaliwanag ni Kenichi na kaya nakita at narinig iyon ni Yenny ay dahil mayroon siyang taglay na kakaibang kapangyarihan. Halos wala ng pag-asa na makatakas si Kenichi sa sumpang ginawa sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon ay tumangala siya sa kalangitan at nagnais humanap ng tulong. At doon nagsimula ang kanyang pag-asa. Nang makarating ang shikigami sa Pilipinas ay nag-transform ito. At ito na nga ang representasyon ni Kenichi na humarap kay Yenny. Kaya pala mabilis itong nanghina ng mabasa ng ulan at halos matupok sa apoy. Kape lang palagi ang ino-order niya dahil iyon lang ang kayang mag-evaporate na kunwari ay nainom niya ito. Mahinang kapangyarihan lang ang inilagay niya dito upang hindi maramdaman ng mga kalaban ang kanyang enerhiya. Kapag ang shikigami ay malapit kay Yenny, nakakapagpahinga si Kenichi. Para siyang naging kablihan nito. Kaya't sinasamantala ng shikigami na matulog sa tuwing malapit ito kay Yenny upang makabawi ng lakas. Mas nauunawaan na kita ngayon Kenichi.
Ikinalulungkot ko na malaman ang sitwasyon mo. Gusto kitang tulungan ngunit, sa tingin ko ay hindi ako ang tunay na makatutulong sa iyo. Wala akong kapangyarihan gaya ng iniisip mo. Maari nga na espesyal ako. Pero doon lang iyon sa mundo ko. Magkaiba ang mundo natin, Kenichi. At kahit na anong mangyari ay hindi ko iiwan ang mundo ko. Inisip-isip ni Kenichi ang mga sinabi ni Yenny. Pilit niyang inuunawa kung ano ba ang kanyang nararamdaman para kay Yenny. Gusto ba niyang makalaya sa sumpa? O gusto lang niyang makasama si Yenny? May mga pagkakataon na gusto lang niyang makita si Yenny. Minsan ay gusto lang din niyang hawakan ang kanyang kamay. Lumipas ang gabi. Pagputok ng araw ay, agad na tinungo ni Kenichi ang dakilang bato. Desidido siyang pumasok sa loob niyon upang muling makita si Yenny. Nang makapasok siya sa loob ay pinaligiran siya ng mga anghel na nagsisipag-awitan. Biglang lumitaw ang isang mandirigma. Sa itsura nito ay tila ba isa itong pinuno sa lugar na iyon. Agad na inihanda ni Kenichi ang kanyang katana at itinutok ito sa mandirigma. Dala ng kinasanayan na niya sa matagal na panahon ng kanyang pakikipaglaban. Ginoong samurai, sigurado akong hindi ka nagpunta dito upang makipaglaban sa akin. Siya ba ang ipinarito mo? Lumingon si Kenichi sa lugar na itinuro ng mandirigma. At nakita niya doon ang warrior lady sa kanyang panaginip. Agad siyang humanga dito dahil sa mahusay nitong pakikipaglaban. Naglaho ang mga halimaw. Bigla niyang nasambit. Yenny. Lumingon ang lady warrior. Si Yenny nga iyon. Napakaganda ng kanyang ngiti. Kenichi. Bati niya. Biglang natulala si Kenichi. Para bang huminto sandali ang tagpong iyon. Nilapitan siya ni Yenny. Natutuwa akong makita ka dito. Akala ko ayaw mong pumasok dito. Nakangiti lang si Kenichi at hindi pa rin maisip ang kanyang sasabihin. Ito ang mundo ko, Kenichi. Isa akong tagapangalaga sa mundong ito. Ipinakikilala ko rin sa iyo ang pinuno ng kampo na ito. Si General Kato. Kahit wala na ako dito sa Japan ay maaari kang bumisita dito at tanungin si General Kato. Tiyak kong may maitutulong siya sa iyo lalo na sa sitwasyon mo. Matapos ang maikling pakikipagkilala ay lumabas na si Yenny at Kenichi. Bukas ay aalis na ako, Kenichi. Huwag ka nang magpadala ng shikigami mo sa akin, okay? Baka manganib pa ang eroplanong sasakyan ko. Pabirong sabi ni Yenny. Maya-maya pa ay pinalibutan sila ng mga kalaban. Subalit mabilis lang nilang natalo ang mga iyon. Yenny, please don't go. Stay with me. I promise I will protect you. With all my strength, I will give you everything I have. Pasensya ka na, Kenichi. Hindi na magbabago ang sagot ko. Nagawa ko na rin ang pinakamainam na magagawa ko para matulungan ka sa suliranin mo. Paalam na, Kenichi. Maraming salamat ulit sa'yo. At nakaalis na nga ng Japan si Yenny. Samantalang nag-in sa'yo ang magkaibigang si Kenichi at Jin. Hinayaan mo talaga siyang makaalis. What can I do? Why are you laughing? What's funny? Stop it. You. Natutuwa akong makita kang ganyan, Kenichi. Dati, puro pakikipaglaban lang ang istorya mo, nakakakilabot. Ngayon, kinikilig na ko sa mga kwento mo. I also can't understand myself. Hay nako, mukhang naririto na naman sila. They don't know how to surrender. At nagpatuloy sa pakikipaglaban si Kenichi gaya ng dati. Samantala, nakabalik na si Yenny sa Comics Coffee. Hay, nako, ang dami kong lilinisin. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood.